Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay kung ano ang mga palatandaan na ikaw ay tinamaan ng evil eye. So ito yung mga malisyosong pagtitig sa'yo ng mga taong may galit at may inggit sa'yo. Kasi tulad ng mga bagay na meron ka na wala sila, so minsan na ibang tao ay naiinggit. Minsan naman ang mga tao ay galit sa mga tagumpay na nakuha mo. So, dito malalaman natin kung ikaw ay tinamaan ng kanilang evil eye. Kasi, pag ganyan po ang nangyayari, so, ikaw po ay may malaking posibilidad na mamalasin. Kasi po, ang evil eye ay ang pagtatapon ng negative energy papunta sa'yo. So, hindi natin ma-determine kung anong klaseng kamalasan ang darating sa'yo. Pwedeng sakit. So, pwede rin na may mga bagay ka na madaling masira. So, alamin natin yan mamaya kung ano yung mga palatandaan. At kung paano protektahan ang iyong sarili laban sa mga evil eye. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag natin patagalin. Patuloy na tayo. Ang evil eye po ay pwede na rin makonsider na isang minor na source of kulam or way of kulam pala. Sorry. So, pwede siyang makonsider na minor na kulam. Kasi ito ay pag tatapon ng negative energy sa isang tao. So sa mga hindi pa nakapanood ng video ko tungkol sa ano ang evil eye, so ilalagay ko sa description at saka sa comment section ng video ito ang mga link ng video para ma-review ninyo sa mga hindi pa nakapanood. Marami pong palatandaan na ikaw ay tinamaan ng evil eye. Pero ang ibabahagi ko ngayon ay yung mga common o yung kadalasan. So yun yung pwede nating mabatid sa ating mga sarili kahit hindi na tayo magpatingin sa isang albularyo o sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. So ito na, isa-isahin na natin. So ang una sa mga palatandaan na ikaw ay tinamaan ng evil eye ay ikaw ay walang gana na sa buhay. So kahit na may achievement ka naman, so parang ikaw ay nagsasawa na sa iyong mga ginagawa. So nagsasawa ka na sa iyong trabaho or wala kang magawa buong araw. Kasi feeling mo pagod ka, tapos feeling mo na ang bigat-bigat ng katawan mo. So parang wala kang gana na magpursigi sa buhay. So isa na yan, kasi yan yung gusto nila. Kasi pag ikaw nagtagumpay ka, magagalit na naman sila. So evil eye na naman. So yan yung isa sa mga palatandaan. So may mga tao talaga na mga inggitero at inggitera. Yung mga tao, mga tamad na umaasa lang sa mga magulang, umaasa lang sa ibang tao. Sa amin pa sa Bisaya, ang tawag dyan is dawlems, dawat limpyo. Tumatanggap lang ng malinis na. Hindi nila pinaghirapan. So magpatuloy tayo. Ang pangalawa ay ang dighay ka ng tighay. So isa na yan. Tapos aside sa pagdidigay, yung frequent yung yawning mo. So parang inaantok ka palagi. So yan, isa na yan sa mga palatandaan. At ito, kung ang tao ay may proteksyon tulad ng San Benito or kung anumang amulet, minsan hindi nila nararamdaman ang mga ganyang sintomas. Pero, ang evil eye ay tumatama sa mga bagay na palagi mong ginagamit o yung mga bagay na importante sa iyo tulad ng cellphone, kotse kasi ginagamit mo sa pagnenegosyo at sa pagtatrabaho. Minsan, yun yung dahilan kung bakit ka na-aksidente at syempre nakakasakit ng ulo yun kasi tuloy-tuloy ang gastos para sa pagpapaayos at aside from that, minsan nagkakagastos ka rin sa pagkakasakit. So hindi mo malaman kung bakit kakatapos lang ng isang sakit ay meron namang isang sakit na darating sa'yo, kung hindi man sa'yo, sa miyembro ng pamilya mo at syempre doon magigipit ka na sa pera at pumipigil yun sa mga swerte na darating. Minsan nagtataka ka na lang, bakit ang bigat-bigat ng buhay ko tapos sa iba ang dali-dali lang. So iisipin mo, hala, siguro baka nakulam ako. Pero hindi lahat ng ganon ay kulam na talaga na
pamalakasan. Minsan, evil eye ang dahilan. Pero may mga pamamaraan paano pigilan yan, tulad ng white light shielding. So, ito yung pag-i-imagine or visualization na binabalot ka ng puting ilaw. Ang ibang paraan naman ay ang paliligo ng pinakuluan na lemongrass at saka asin. At pwede ka rin magsuot ng mga mata ng mga amulet tulad ng ganito, evil eye amulet. At pwede rin ganyan, ilagay mo sa pintuan ng iyong bahay kung naniniwala ka. At pwede rin leklay kasi shielding yung leklay eh. May grounding. At saka kahaya leklay kasi reflective yun. So, taguliwas. At pwede rin gumamit ng sumbalik bracelet para turuan sila ng leksyon. At raha kayo kasi ang raha kayo light bearer yan. At iba pang mga light bearer ng mga amulets. Ang simpleng inggit o galit o kahit minor na uri ng kulam ay pwedeng makasira sa mga pangarap nyo sa buhay. At pwede ring makapagpapabagsak ng inyong mga pinapangarap na negosyo o trabaho. So, maapektuhan lahat. So, yung mga ganyang klaseng tao, yung mga ganyang klaseng kasama, ang budhi ng mga tao, dapat yan turuan ng leksyon. O kung ayaw nyo namang turuan ng leksyon, so gumamit na lang kayo ng amulet para mag-protect sa inyo. Kung ayaw nyo namang gumamit ng amulet, doon sa mga sinasabi ko, so nandun yung herbs and salt bath. So, yun, iligo yung tubig na may dagta ng pinakuluan na lemongrass at saka lagyan ng asin. Kung may atis, so isabay ang atis sa pagpapakulo ng lemongrass at saka common sense. Pag malamig na, so saka nyo pa ihalo sa inyong pampaligo. Actually, marami pang symptoms ng evil eye, pero yung nilahad ko sa video ito ay yun yung pinaka-common at pinaka-simple na hindi mo inaakala na tinamaan ka na pala ng evil eye. At yung tao, minsan, hindi nila alam na nakakapagpatama na sila ng evil eye. So, yan lang yung problema minsan. Kaya tayo din sa ating mga sarili, matuto tayo na huwag maging inggitero at maging masaya tayo sa tagumpay ng ibang tao. So, instead na kainggitan natin sila, so gawin natin silang inspirasyon. So, positibo na emotion ay papalabas natin, hindi galit. Positibo na aura, high frequency, high vibration na emotion. Love, joy, peace, happiness, ganun. So, ayun mga amigs, sa tingin ko, yan lang muna ibabahagi ko sa linggong ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala nyo. And please, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So mga amigs, yun lang. Kita-kits until next topic.